Nasa hotel suite silang apat nang maramdaman ni Larissa ang pag-vibrate ng cellphone niya sa kanyang bulsa. Iignorahin niya sana iyon. Kaya nga niya inilagay sa vibrate mode ang cellphone. Ayaw niyang paistorbo. Especially ang daming kwento ni Patrick tungkol sa kanilang mag-anak na Monterosa. Larissa did not want to miss a word sa masasayang kwentong iyon. Pero naisip ni Larissa na baka tawag iyon sa ospital. Posibleng may pasyente siyang may problema. Nag-excuse siya sa mga kausap para sagutin ang telepono. Ang sekretarya ng hospital director ang nasa linya. Ibig daw siyang makausap niyon as soon as possible, in person. Hindi makatanggi si Larissa. Nagpaalam na siya sa mag-asawa. Sumama na rin sa kanya si Annie. Sa tanggapan ng direktor, ipinabasa nito sa ophthalmologist ang dumating by special courier na sulat, kopya ng hospital records, mga kakabit na larawan at ang pinakamahalaga sa lahat, ang letter of referral na pirmado ni Dr. Carl Vangelis. Itong huli ang inunang tunghayan ni Larissa dahil hindi siya ipatatawag ng hospital director kung hindi siya in-specify ni Dr. Vangelis sa referral niyon. Ang sulat ay naka-address sa isang Mrs. Fiona Lee, isang pasyenteng Singaporean na ibig magpa-opera kay Dr. Vangelis. It appeared na hindi pwedeng isingit si Mrs. Lee ni Dr. Vangelis. Heavily booked ang schedule ng huli para sa iba-ibang surgical procedures sa mga pasyenteng mula sa iba-ibang bahagi ng mundo. Larissa was not surprised at all. Ang mga sikat na espesyalista ay hindi basta-basta makukuha kahit gaano pa kapera ang pasyente. Ordinaryo rin na nakabook na iyon sa susunod na maraming buwan. At ang isingit ng isang pasyente sa schedule niyon ay unfair sa mga naghihintay sa kanilang turn for treatment. Nasa sulat ni Dr. Vangelis ang paliwanag na iyon para kay Mrs. Lee. Pero sa gawing hulihan, binanggit ng doktor ang pangalan ni Larissa. Bakit pa raw kailangan ni Mrs. Lee na lumipad sa London, gayong sa Pilipinas, a mere 3.5 hours away from Singapore, ay may isang ophthalmologist na kayang-kayang magsagawa ng corneal transplant. In-emphasize ni Dr. Vangelis na siya mismo ang nag-train kay Dr. Lucero at wala siyang alinlangan sa pagrerekomenda rito. Binanggit din ng doktor na kompleto sa makabagong equipment ang St. Luke's Medical Center para sa corneal transplantation. Pagkabasa sa referral, isa-isang binasa ni Larissa ang lakip na medical records ng pasyente. Kahit konting kutob na baka kamag-anak iyon ni Andrew, ay wala si Larissa. Napakarami ang mga Lee sa kahit saan yatang parte ng mundo. At sa Singapore na ang nakararaming mamamayan ay Chinese, di lalo na. Ngunit pagdating ni Larissa sa hulihan, bigla siyang napatda. May larawan doon ang pasyente. Si Mrs. Fiona Lee, ang matronang nagpamukha sa kanya noon na mula siya sa lahi ng mga DH at prostitutes. First thing in the morning, nasa hotel suite ni na Patrick at Valerie si Larissa.
Mabuti't inabutan mo kami. We were just about to leave. Natigilan si Patrick sa ekspresyon ng dalaga. Something wrong? Tumango lang si Larissa. Parang wala siyang lakas dahil sa kawalan ng tulog nang lumipas na magdamag. Have a seat, dear. Alalang sabi ni Valerie. You can talk to us. May time ba kayo? Tanong ni Larissa. Of course. Mabilis na tugon ni Patrick. Mamayang hapon pa ang dating ng mga kamag-anak ng mami ni Valerie. Maybe we should order first from room service, suggestion ni Valerie, instead of eating at a breakfast bar downstairs. Mukhang kagabi ka pa hindi kumain, ha, Larissa? Umamin ang dalaga. Aniya, hindi ko maalala kung kailan ako huling kumain. Umorder si Patrick ng agahan para sa kanilang tatlo. Saka ipinagtapat ni Larissa ang kanyang dilemma. Patrick did not look at it as such, not a dilemma. Ngumiti pa nga ito at sabi, Anong problema, Larissa? Okay nga na operahan mo si Mrs. Lee. That way, makikita mo uli si Andrew, hindi ba? Sinimangutan ni Valerie ang mister. Ikaw, Patrick, ang pruweba na men are generally insensitive. Ang dilema ni Larissa, kaya ba niyang pagalingin ang tao na nilampaso? Hindi lang ang kanyang pagkatao, kundi nilurhan din ang lahi ng mga Pilipina? Sabi ni Larissa. Pagkakita ko sa litrato, I felt this utter revulsion for the woman. Ang unang sumaloob ko, heto na ang chance akong gumanti. Kung may dapat mabulag, iyon ay ang mga tao na kumikilatis sa pinagmulang lahi ng kapwa. Damang-dama ni Patrick ang lalim ng sugat na nilikha ni Mrs. Lee dahil sa panghahamak niyon sa dalaga. Sabi ni Patrick sa tonong makapangyarihang kuya, Don't forget the Hippocratic oath we all took as doctors, Larissa. Sagrado ang sinumpaan natin at hindi mo pwedeng talikuran. Ang kwestiyon, sabi ni Larissa, ay kung mapapanatili ko ang pagiging detached ng aking emosyon habang inooperahan ko si Mrs. Lee. Magdamag akong nag-isip. Magdamag kong tinimbang kung kaya kong ihiwalay ang damdamin ko sa paggamot sa kanya. But in all honesty, hindi ko masabing capable akong huwag ma-disgust kay Mrs. Lee habang nasa kalagitnaan ako ng pag-detach at pag-transplant ng cornea niya. Larissa, ulit ni Patrick, you're a doctor. May sinumpaan ka. Nangilid ang luha ni Larissa. Aniya, kung yun lang sigurong panlalait niya sa akin, baka pwede ko pang isa-isang tabi. Pero alam mo ba, Patrick, kung ano ang kirot na pumipiga sa puso ko? Si Mrs. Lee ang alam kong humarang sa kaligayahan namin ni Andrew. Kaya ko bang pagalingin ang pasyenteng pinaging miserable ako sa kaaasa sa wala? Natahimik si Patrick. It was only then that he realized the depth of Larissa's longing for a lost love. Si Valerie ang umalo kay Larissa. Anito,
Ano man ang maging desisyon mo, Larissa, remember that I'm behind you. At sakaling madetermine mo na you cannot operate on Mrs. Lee, I'll do it. I'll call Dr. Vangelis and ask him to get in touch with the patient. Kahit narito ako para mag-holiday, o operahan ko si Mrs. Lee para hindi ka malagay sa awkward na emotional situation. Nagpasalamat ng gusto si Larissa kay Valerie. Gayunman, sa bandang huli, pinanaig ni Larissa ang idinikdik sa kanya ni Patrick na may sinumpaan siyang sagradong tungkulin. Hindi siya tumalikod sa naturang oath. Binigyan niya ng go signal ang nakatataas sa kanya sa ospital para ipabatid sa pasyente na ooperahan niya ito sa Pilipinas. Dumating sa bansa ang pasyente pagkaraan lang ng 2 araw. At kung kinabahan si Larissa dahil inakala niyang kasama niyon si Andrew, agad ding naglaho ang kanyang kaba. Ang mister lang ang kasama ng pasyente. Ang naglahong kaba ay hinalinhan ng matinding panlulumo. Ngunit siguro ay nakabuti iyon na ipokus ni Larissa ang kanyang konsentrasyon sa pasyente at sa panibagong pagsusuri rito. She couldn't be more careful. Iyon ang natutunan niya kay Dr. Vangelis, ang maging extra meticulous sa pre-op procedures. Nakabuti rin na hindi siya natandaan ni Mrs. Lee. But of course, paano siya niyon makikilala? She was nearly blind on both eyes. Nasa wheelchair ito na kung hindi tulak ni Mr. Lee ay ng private nurse na kasama nila galing sa Singapore. Sa buong pagtataka ni Larissa, Pinay ang private nurse ni Mrs. Lee. Nagbago na ba sa loob-loob ng doktora ang turing ng pasyente sa mga Pilipina? But Larissa didn't voice out her sarcastic perplexity. She had a delicate job to do. Sa araw ng corneal transplant, ipinukpok ni Larissa sa utak niya na kailangan niyang ibalik ang paningin ni Mrs. Lee. Yun lang ang paraan para malinaw siya nitong makita. Then, sa kanya ipaaalala rito ang hinamak na dalagita over 10 years ago sa bakuran ng tahanan ng mga tiyan. Mas may tatamis pa bang paghihiganti kaysa roon? Ang malaman na ang inapinitong araw ang siya ngayong nagligtas sa kaniyang tiyak na pagkabulag. Then Larissa remembered Andrew, the guy who wanted to own her heart. Si Larissa naman ang nabulag. She was blinded by the sudden swelling of tears in her eyes. Paglabas ni Larissa sa elevator, inabutan niya sa lobby ng condominium sina Patrick at Valerie. Sadya siyang inabangan doon ng mag-asawa bago gumala sa Maynila. I just wanted you to know, sabi ni Patrick kay Larissa, seryoso, that you're doing the right thing. I am so proud to be your friend, your kuya, your benefactor. At sa hindi seryosong tono, anito pa, at ang dati mong crush. Pinigil ni Valerie ang pagtawa. Sabi ni Larissa, thanks. I suppose, hinding-hindi mo yun ipalilimot sa akin na ikaw ang una kong crush.
Well, sagot ni Patrick, dapat siguro magbakasyon ka rin sa New York para doon ka naman maipagkalat yon. What do you think? Kinurot ni Valerie ang mister. Sabi nito sa dalaga, talagang buskador itong si Patrick kahit kailan. Back home, Larissa, alam mo bang yung ate ko ang hilig bisitin nitong asawa ko? Don't worry, sagot ni Larissa kay Valerie. Sanay na ako sa kanya. Pero ngayon, nakakasagot na ako. Nung araw kasi hindi. Bata pa kasi ako. Hinagka ni Valerie si Larissa sa pisngi. Sabi nito, "That's my way of saying that I, too, am proud of you." Hindi nagkamali si Dr. Vangelis sa pagrekomenda sa'yo. Pinabaunan ng matapat na good luck wishes ng mag-asawa si Larissa. Hindi sumama si Andrew sa mami niya na takdang sumailalim ng delikadong eye surgery sa Pilipinas. Kaya paano sila magkikita ni Larissa? Paano mababawi ni Larissa ang kanyang puso na paniwala niya ay naiwala niya sa Singapore? Nalalapit na ang wakas ng love story na ito ni Larissa at Andrew. Abangan!